Ayan dito sa harap. Mas maraming blessing dito. Okay. Isa natin ating mga Bible sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Verse number 15 hanggang 17. Basahin natin sa English, King James Version. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scriptures given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. The Holy Scriptures, the fundamental ground or basis. Yan po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong hapon. Tayo ay dumulog muna sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati, kapurihan, karangalan, muli naming nihahandog sa inyo sa hapong ito bilang patuloy ng aming pagsamba at paglilingkod sa inyo. Yamang ito'y araw po ninyo, araw na inyo pong ibinukod mula sa 6 na araw upang amin pong gunitain, ipangiling, at iupo lamang sa inyo. Salamat Panginoong Diyos, meron pa kaming kalayaan at panahon na may sagawa ang ganitong uri ng pagsamba na darating ang panahon, mawawala na rin ito. Kaya naman Panginoong Diyos, salamat sa biyaya na patuloy na nagsusustina sa amin upang kami makapanatili sa ganitong kalagayang espiritual. Sa aming pagtunghay ng iyong mga salita, hinihiling po namin na gawin niyo pong kapaki-pakinabang ang inyong mga salita, profitable sa amin, sa aming mga kaluluwa, sa aming mga buhay. Buksan niyo ang aming kaunawaan, tulungan niyo kami makaintindi, makaunawa, ipabatid niyo at paunawa sa amin ang mensahe ninyo, at lahat ng kahambugan ng aming puso at kaisipan, ibaba niyo po, ibagsak niyo po. Tanggapin namin ang iyong mga salita na may kaamukan. Baguhin niyo kami sa pamamagitan ng mga salita, turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, at kami naman ay magpaturo. Tanggapin namin ang anumang aral ninyo, Panginoong Diyos, at maging willing kami o payag palagi na sumunod sa iyong mga salita. Pagkabagi nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Ang Scripture, ang tawag ay writings, tinawag na Holy Scriptures, ay tumutukoy walang ibang kundi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay napaka-importante at napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya o anak ng Diyos. Ito na yung kanyang lahat, the Scripture, the Word of God. Jesus Christ is the living Word. And the Bible is the written Word. Kaya nga, dapat ang salita ng Diyos ang ating magiging pundasyon, batayan, sa lahat ng bagay na may kinalaman o kaugnayan sa ating mga buhay. Kung maaari nga lang sana sa buong mundo sa lahat ng mga events, sa lahat ng mga kaganapan, sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng dapat gawin ng mga tao, dapat naaayon salita ng Diyos. Kasi ito'y salita ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nais paalam ng Diyos sa mga tao ay inihayag niya na yan dito sa kanyang salita. The written word. Kaya naman, sabi ni Pablo, the Holy Scripture is given by inspiration of God. Tinawag itong Holy Scripture because it comes from God. Sabi niya sa verse 15 kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of,
knowing of whom thou hast learned them. Ano yung kanyang natutunan? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures. The Holy Scriptures is given by inspiration of God. It's God-breathed. Although, may mga pilosopo kasi, sabi lang, yan bang Bible, salita ng Diyos? Sigurado kayo, salita ng Diyos yan? Basa. Binasa niyo, nagsalita si Satanas. O di, hindi yan salita ng Diyos lang. Salita din ni Satanas yan. Yung kalokohan ng mga argumento ng yan, ng mga MCGI, dating daan. Pilosopo Ang Bible daw, hindi lang daw yan salita ng Diyos. May salita ang diablo dyan, may salita si Satanas, may salita ang mga taong masasama, may salita ng mga tao. Kaya hindi lang daw yan salita ng Diyos. Ano yung sasagot natin dyan? Mukha kayo tama. Lahat yan, pinayagan ng Diyos, salita ng tao, salita ni Satanas, salita ng mga demonyo, na maging kabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sa pangkahalataan, ito'y tinatawag na salita ng Diyos. Bagamat pinayagan niya ang ibang mga salita na galing sa kanyang mga nilikha. Kaya yan ay kasama yan, bahagi yan sa tinatawag na kabuuan ng salita ng Diyos. Kung kaya't ito'y dapat nating paniwalaan, dapat natin itong pag-aralan, dapat natin itong basahin, kasi nga, ito'y salita ng Diyos. Diyos ang nagsabi. Kahit na sinabi ni Satanas, ano man ang sabihin dyan ni Satanas, kahit man yan kasinungalingan, paniwalaan natin yan ay parte sa salita ng Diyos. Paniwalaan natin na si Satanas sinungaling. Di ba? Hindi naman sinasabi na dahil sinabi ni Satanas, kasinungalingan ang sinabi ni Satanas, dahil yan sa bahagi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo yung kasinungalingan ni Satanas. Hindi o ganun. Ang sinasabi lang, yan ay isinama sa salita ng Diyos, ibig sabihin tunay yan, na merong demonyo, merong Satanas, na nagsasabi ng kasinungalingan, pinatotohanan ng Diyos. Yun. Kasi nga naging bahagi ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi totoo yan, hindi niya sasama yun dito. Hindi yan magiging bahagi ng kanyang salita. The fact na yan ay bahagi ng kanyang salita, totoo yan, tunay yan. Nanawan po natin, yun mo yun. Paniwalaan natin. Kasi yan ay bahagi ng salita ng Diyos. Diyos ang nag-confirm, pinayagan niyang makasama sa kanyang banal na salita, therefore totoo yan. Totoo yan. Totoong may Satanas, totoo ang Satanas ay sinungaling, wala siyang katotohanan. Pero hindi ibig sabihin paniniwala mo yung kasinungaling ng Satanas. Ganun po yun Hindi tayo dapat magkaroon ng anumang duda o alinlangan sa salita ng Diyos. God breathed. Hiningahan ng Diyos. Kaya ito'y maliwanag na galing sa Diyos. Sige ba naman, sabi nila, yan ay salita din naman ng tao yan Kaya bakit natin paniniwalaan? O ganun din yun. Oo nga, salita yan ng tao. Katulad niya, si Pablo nagsalita, si Pablo'y tao. Pero yan ay naging bahagi ng salita ng Diyos. Pinayagan ng Diyos na yan ay maging parte o bahagi ng kanyang salita. Sa makatuwid, dapat lamang na paniwalaan. Kaya nga, profitable. Profitable. Alright. Kaya ang salita ng Diyos, dapat yan ang ating maging ground. Sa anong larangan maging batayan? 3 bagay ang aking ilalatag sa inyo o ibabahagi mga kapatid. Una, ang salita ng Diyos dapat yan ang ground ng ating pananampalataya o paniniwala. Ikalawa, ang salita ng Diyos yan ang magiging ground o dapat na maging ground ng ating asal o pamumuhay o kanda. At pangatlo, diyan tayo magtatapos, ang salita ng Diyos ang magiging batayan o ground ng paghukom ng Diyos. Huhukuman ng Diyos ang sanglibutang ito ayon pa rin sa kanyang salita. Unahin natin, the Word of God, the Holy Scripture, the ground of our faith, the ground of our belief. Now, bilang isang mananampalataya, bakit ka naniniwala sa ganito? Ba't ka naniniwala sa ganito? Ba't mo pinaniniwalaan yun? Ba't mo pinaniwalaan ganyan? Pagdating sa larangan ng relihiyon.
Kasi yun ang sabi ng salita ng Diyos. Dito natin ibinabatay. Dapat ang ating paniniwala nakabatay sa matibay na salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang nagsabi, dapat lamang paniwalaan. You see? Sabi niya yun eh. Kaya nga sa ating paniniwala, lagi nating sinasabi na ang ating paniniwala ay batay sa Biblia. Lahat ng ating paniniwala, batay sa Biblia. At kung wala sa Biblia, hindi natin paniniwalaan yan. Tayo kasi Biblia lang talaga eh. Nagamat yung iba namang mga reliyon, ganun din naman ang mga sinasabi na, Biblia daw sila. Pero pag hinanap mo, saan sa Bible? Wala mo may pakita. Akala lang nila, Bible. Pero pagka nagkabakbakan na, pagka nagkadiinan na, kapag ka nagsukatan na, wala talaga eh. Wala sa Bible eh. See? Kaya nga dito sa iglesia, ay atin pong sinisikap mga kapatid no, sa ating pag-aaral na tinitiyak natin na yung ating paniniwala talagang batay sa Bible. Kaya nga pinag-aaralan natin eh. Sinusuri nga natin eh. Ako bilang inyong pastor, bilang inyong mangaral, tungkulin ko yun na mag-labor in the word and doctrine. Yan ang pangunahing trabaho ng pastor, to labor in the word and doctrine. Ang trabaho, isa rin sa trabaho ng pastor is to feed the flock of God. At anong i-feed niya? The knowledge. Anong knowledge? Knowledge of God. I will give you, pastors, according to my heart, to feed you knowledge or to feed you understanding. Let's read that. Jeremiah chapter 3. Kaya ang isang tunay na mangangaral, tunay na pastor na tinawag ng Diyos, alam niya yan dapat. Dapat mag-aaral siya. Kasi mamaya, mali na tinuturo niya, yari. Bukod sa kanya na madidisgrasya, mapapahamak siya, ipapahamak pa niya yung mga tao, dadali niya sa maling aral, sa maling turo, sa kapahamakan, hindi, lakan ng pananagutan niya. Diba? Sisingilin siya ng Diyos, iniligaw niya mga tao eh. Kaya tayo, sinisigurado natin na yung ating paniniwala ay grounded sa Holy Scriptures. Jeremiah chapter 3. Yan. Trabaho ng pastor o pastol. Jeremiah, tama nga ba? Jeremiah nga ba? Let me check Let me check. Nawaglit sa aking isipan. Madali lang yan. Hanapin lang natin. According. 3:15. Tama nga. Yo. And I will give you sa King James Version ay pastors. H-I-J-K. Ayan, pastors. Sa aking transliteration kasi shepherds. And I will give you pastors or shepherds according to my heart. Na pagka according to my heart, totoong mga pastor to. Kasi galing niya sa puso ng Diyos eh. Hindi mga peke ito. Who shall feed you with knowledge and understanding. Naalala nyo, yan din ang sinabi ni Jesus Christ kay Peter. Peter, lovest thou me more than this? Yeah, Lord. I love you. Feed my lambs. 3 beses. Feed my lambs. Feed my sheep. Feed. Ayan, ang i-feed. Knowledge and understanding. Saan magagaling yan? Hindi sa sariling knowledge at saka understanding ng pastor o shepherd. Siyempre sa Word of God, the Holy Scriptures. All Scripture. In Isaiah chapter 8, verse 20. Isaiah chapter 8, verse 20. Ito ang basis, itong ground. Pagdating sa doktrina, pagdating sa paniniwala, to the law and to the testimony. The same ng Holy Scriptures. Another term lang. Law
It's the law of God, to the testimony of God. If they speak not, sino mang pastor, sino mang mangangaral, sino mang guro, na hindi mag-speak according to this word, according to the Holy Scriptures, it is because there is no light in them. Ilan na yan, mga nakatunggali ko. Lagi kong tinatanong, saan sa Bible yan, yung sinasabi mo? Saan sa Bible yung paniniwala mo? Pagka wala yung paniniwala mo, hindi mo yan nahanap sa Bible, it is because you have no light in you. Wala kang basis. Ibig sabihin, sarili mo lang yan, sariling pagkaunawa yan, sarili mong filosofiya yan, logic mo lang yan, sarili mo lang paniniwala yan. Tapos sasabihin mo, ito ang sabi ng Panginoon, ito ang kanyang aral. Aral mo lang yan eh. O lang naman may sabi niyan. Pakita mo. Kaya nga, nag-aaral tayo mabuti. May pakikita natin eh. Kaya nga kuminsan, preaching natin haba eh. Kasi tinitingnan talaga natin sa Bible. Hindi lang tayo basta nagdadagdak dito, nagdadadaldal tayo eh. Ba? Tinitingnan natin ang batayan. Okay, balik tayo doon sa 2 Timothy chapter 3. All scriptures is given by inspiration of God, and it is profitable. You see that? We must profit from the Holy Scriptures. But the question is, do you really find the Scriptures of God profitable? Are you truly profiting or benefiting from the Holy Scriptures? That's the question. Kasi kung hindi, wala uwi na tayo. Wala naman palang kabuluhan to, wala naman pala tayong mapapala dito, hindi naman pala tayo nakikinabang dito, huwag na tayo mag-aral. Sabi ng Scripture, profitable yan eh. Ang tanong, ba't hindi ka nagpa-profit? Dapat nagpa-profit ka. Malaki na itutulong sa'yo, you see? Ngayon, saan nagiging profitable for doctrine? The doctrine here means teaching or instruction. Kaya nga, ang Word of God, napakaraming doctrine dito. Nandiyan yung number 1, doctrine of God. The revelation of God's being and His character. You see, nobody can have a correct and right perception of God without the Bible. Nobody. Nobody can know God rightly without the Bible. You see? Sabi nga ni Elder Alex Epino wala akong nakaka-discover sa Diyos. Wala. Hindi katulad ng ginagawa ng mga tao, na-discover ang Amerika, na-discover ang virus, na-discover ang atom, na-discover ang molecules. Ang dami na-discover Pero ang Diyos hindi kayang i-discover ng tao. Walang sino mang tao nakaka-discover sa Diyos. Wala. Pagka may narinig kayong natagpuan ko ang Diyos, natagpuan ng Diyos, bakit nawawala ba Diyos? At ikaw ang nakatagpo? O ikaw ang nawawala? Kung kaya't ikaw ang natagpuan ng Diyos. Di ba? Walang sino ng tao nakadiscover sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos nire-reveal. Inihahayag niya ang sarili niya sa sino mang kanyang kalugdan. Walang nakakakilala sa Diyos. Ang nakakilala lang sa Ama, ang Anak. Diba? Sabi niya sa Matthew chapter 11, basahin nga natin yun. Yan. Kailangan basa. Akala nila sila lang marunong bumasa. Tayo din naman Tinuruan din naman tayo magbasa. Kaya basa tayo. 11 nga ba? O 13. Atin natin. Diyan lang yan. Hanapin lang. Yan. Chapter 11. Verse 25. At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hidden these things from the wise and prudent. Take note ang Diyos, meron siyang pinaglilihiman, meron siyang hinahayagan. Ba't ganun? Unfair ba ang Diyos?
Eh, yun ang sabi ng Panginoon eh. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat iyong inilihim o ikinubli ang mga bagay na ito mula sa mga pantas at marurunong, and has revealed them. Oh, you see? Sino nag-reveal? The Father. At kanino ni-reveal? Sa mga sanggol. Doon sa mga mangmang, sa mga wala pang alam. Yan, sa mga walang alam. Kasi pag hinayagan yung may alam na, yayabang lalo yun. At dapat tayo laging walang alam. Bakit ganyan? Bakit may hinahayagan? Merong hindi. Sana all. Sana lahat hayagan na lang. Eh marunong pa tayo. Ano sagot ng Panginoon? Even so, Father, for so it seemed good in your sight. O yun ang gusto niya. Yan ang sovereignty ng Panginoon. Sovereign pleasure. Pag sinabing sovereign, God does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. If God will be pleased to reveal Himself to a sinner, to a person, He will do it. But kung hindi nakasumpong ng pleasure or kaluguran yung tao yun, kahit anong subsob na gawin niya sa pag-aaral just to discover and know God, wala. Kaya hindi na di-discover yan sa pamagitan ng dunong o talino ng tao. Walang sino man tao ang makakaalam niyan, malibay pahayag ng Panginoon, according to His good pleasure. Even so, Father, for so it's good. It's always according to the good pleasure of God. Eh mapalad yung kalugdan. Yung taong kalugdan ng Panginoon. Tuloy ang basa, 27. All things are delivered unto me by my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father except the Son. At sino pa? And He to whomsoever the Son will reveal Him. And God revealed Himself through the Holy Scriptures. Kaya mga ayaw sa Bible, ayaw magbasa, ayaw mag-aral, tamad, walang panahon, bahala kayo. Lagot kayo. Nasa inyo rin yan. Even the doctrine of man, anumang bagay na tungkol sa tao, inahayag yan. At tanging ang Bible lang, mga kapatid, ang makapaglalarawan ng tunay na anyo o nature ng tao. You see, no truth about man that no physicist, no psychologist, no anthropologist had ever discovered by his own unaided powers about the truth of man. Ang Bible lang ang may tamang larawan kung anong tao sa harap ng Diyos. Hindi yung psychologist ang makakapag-testify niyan sa Bible. Walang tatalo sa Bible. Sabi ba ng psychology, magbasa kayo, psychology books. Meron bang psychology book na nagsasabing ang tao ay makasalanan? Wala. Bible lang nagsasabi mo. Nang tayo masama, nang tayo depraved, wala. Karamihan ng mga psychologists, sinasabi lang, merong good pa rin sa tao eh. I-develop lang, ayusin lang. Mabuti pa rin. Inherent good? Inherent evil, yes. Inherent good, wala. Bible lang nagsasabi mo. You see? Doctrine of salvation. Para sa tao, ay masay, kailangan niya ng knowledge of salvation. Walang sino mang tao maliligtas without the knowledge of salvation. Dapat may kaalaman tungkol sa kaligtasan. In Luke chapter 1, verse 77, itong reason kung bakit sinugo ng Panginoon si John the Baptist, ang forerunner ng ating Panginoon. Sinugo siya sa bayang Israel para ano? Isa sa mga mission niya, isa sa mga gagawin at layunin niya sa verse 77 ng Luke 1 ay ito, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their
sins. Malalaman nila, the people of God, Israel, kung paano magkakaroon ng remission of their sins, kapatawaran ng kanilang mga kasalanan by having that knowledge of salvation. Imposibleng masave ang isang tao walang knowledge of salvation. Kaya nga tayo nagtuturo. Ngayon, anong klaseng knowledge? O nga, knowledge of salvation. Pero anong klaseng knowledge? Lahat ng knowledge. Knowledge ng physics, knowledge ng science, knowledge ng astronomy, o biology, o anong knowledge? Ang daming knowledge eh. Kahit maling knowledge. Kahit wrong knowledge, pwede. Hindi. Dapat knowledge of the truth. The truth about salvation. Basahin natin, 1 Timothy chapter 2, verse 4. 1 Timothy chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the, dapat knowledge of the truth. Kaya listen, pag ang knowledge niya patungkol sa salvation ay hindi truth, meaning mali, tamang salvation o maling salvation? Answer me. Di ba maling salvation? Pag mali ang kanyang knowledge sa salvation, save o hindi? Ano masisave yun? Mali nga knowledge niya eh. Kaya marami mapapahamak eh. Kasi meron silang wrong knowledge of salvation. Importanteng malaman niya yung knowledge of the truth about salvation. Yung mga nagtuturo, yung mga pastor nagtuturo para masave, tanggapin si Kristo, mag-pray ng sinner's prayer. Tama ba yun? Saan sa Bible yun? Para tanggapin si Kristo, mag-sinner's prayer tayo. Follow after me. Magpe-pray ako ng pagtanggap, sumunod ka. Maraming gumagawa ng ganyan. Dati ginagawa ko din yan. Marami din akong pinatanggap. Salamat na lang sa Panginoon. Nalaman kong katotohanan. Yung tama, yung knowledge, true knowledge of salvation. The truth, knowledge of the truth. Kaya nagbayad ako ng aking mga kasalanan eh. Binalikan ko silang lahat. Lahat ng inaakala kong naturuan ko ng mali, pinuntahan ko. Mali na ituro ko sa iyo, kapatid. Kapatid. Mali ang naituro ko sa iyo. Kaibigan, tungkol sa salvation. Ito, tama. Nagbayad talaga ako. Pinuntahan ko, kahit na yung mga nakaraang mga kaibigan ko, kakilala ko, na matagal ko na hindi nakikita, hinanap ko. Kasi mananagot ako eh. Naturuan ko sila ng mali. Knowledge of lies pala yung naituro ko, hindi pala knowledge of truth. You see? Kaya dapat siguraduhin natin yung ating salvation according to the scriptures. Grounded on the right teaching of God's word. Napaka-importante po yan. Naku, napakarami na sa mga tao. Deceive talaga, deceive. Paano natin nalamang deceive yan? Scripture nga. Ito nga ang ating ground. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. We go to the law and to the testimony. No? Hindi tayo, we do not go to the books, in the library, to the books, the National Bookstore, or to any kind of books. We go to the law and to the testimony. The Bible. Wala na. Nothing but the Holy Scriptures, which is given by inspiration of God. And that is profitable for doctrine, the doctrine of salvation. Yan. See? Ngayon, saan nakukuha yung knowledge of the truth? Siyempre, sa Scripture. Nabasa natin kanina, example ni Paul, si Timothy. Thou hast known. Balikan natin yan. Thou hast known the Holy Scriptures. Ano naging benefit ni Timothy? Si Timothy kasi, bata pa yan, tinuturuan na ng Holy Scriptures yan ng kanyang nanay at lola. Si Eunice at saka si Lois. Mapalad si Timothy, nagkaroon siya ng magulang na mga may paniniwala sa Holy Scriptures. Kaya mapalad ang mga anak na nung sila ay isinilang, namulat ang kanilang mga mata, ang mga magulang nila ay mayroong pagkakilala sa salita ng Diyos.
may pagpapahalaga sa Biblia, mapalad sila. Kasi maaanggian sila ng knowledge of the truth, knowledge of salvation. Pero dapat kahit na iba, sabi Christian, Bible, mali naman yung turo about salvation Ito si Timothy, look at verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make you wise, saan? Unto salvation. Hindi sana malalaman ni Timothy ang salvation kung walang nagturo sa kanya ng Holy Scriptures. Kaya na-save si Timothy by the Holy Scriptures. Diba? Ganon din, doctrine of sin. Bible lang talaga ang nagtuturo ng katuruan tungkol sa kasalanan. Wala nang ibang libro. Wala nga maniwala ng mga tao makasalanan Gusto maniwala ang tao mabuti. Nagkakamali lang. Pero mabuti rin. Mabuti pa rin. Makasalanan, sabi ng Diyos. Makasalanan, sabi ng Biblia. Ganun din, doctrine of the world. Doctrine of heaven, doctrine of hell. Lahat yan, nandito yan. Doctrine. Ngayon, to read and ponder the Scriptures for doctrine is to have our beliefs formed by its teachings. Our beliefs, our faith must be formed by the teachings of God's Word. Meaning, our thoughts, ideas, our beliefs tungkol sa lahat ng mga taksa ng banal na kapahayagan, yan ay nahuhubog at napapangasiwaan sa pamamagitan ng hindi nagkakamaling pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Kaya ako'y nalulungkot doon sa mga pastor. Ang dami ko ng pastor na nakausap na pag ine-emphasize ko doctrine, meron silang animosity pagdating sa doctrine Diba, meron ako na nakasulubong na pastor, kamusta kayo? Ganyan. Wala ma'am, ganyan. Lumalago kami. Pag sinabi lumalago, dumadami sila. Kayo, ilan na? Napapalubok ako. Konti lang kami pastor. Konti lang. Pag nalaman konti, hindi kayo dumadami. Nasa isip niyan, hindi gumagawa ang Diyos sa inyo. Hindi kayo dumadami. Sa inyo naman mababasa sa Bible na ang Diyos ay gumagawa lang sa marami. Bible pa rin, di ba? Let's go to the law and to the testimony. Pakita niyo po. Bakit ang Panginoon Kristo? 12 lang ang miyembro. 3 taong nagministeryo, 12 ang naging ka-6. Nahudas pa yung isa. Nabawasan pa, 11 na lang. O di ba? Umakyat siya sa langit, 11 lang yung kanyang miyembro You see? Bagamat may mga sumampalataya, kaya lang hindi sila dinagdag doon sa kanyang church na 11 lang, na -1 pa. No? Di ba? Paramihan ba yan? Saan naman sa Bible paramihan yan? Sabi ng Panginoon sa Matthew 7, doon sa malapad, malawak ang daan, na ang dulo yung kapahamakan, at marami! Kita nyo? Marami ang nagsisitungo doon. Asan yung majority? Nasaan yung marami? Nandun po sa malapad at malawak na daan ang dulo ng kapahamakan. Ito sa makipot at mahirap na daan. Na ang dulo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon Jesus, at kakaunti ang nakasusumpong mo. See? Yung tama ay nandun sa kakaunti. Wala sa marami. Hindi yan, nag-aaral ng Bible yan, mga yan Hindi ba nila nabasa yun? Hindi dapat tinatanong yun Ang dapat tanungin, tama ba aral ninyo? Tama ba doktrina ninyo? Sabi ba naman sa akin, ay hindi mahalaga doktrina, pastor. Ang mahalaga mag-soul winning tayo. Yan, evangelize tayo, soul winning. Pastor, saan nyo nabasa na hindi mahalagang doktrina? Bible na naman
Sige nga po, let's go to the law and to the testimony. Pag hindi nyo na ipakita na ang doktrina hindi mahalaga, wala kayo sa liwanag. Yung mga ganung pastor, hindi totoong mga pastorya, hindi totoong mga tinawag ng Diyos yan. Hindi nila alam yung mga sinasabi nila. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Thou hast known my doctrine and manner of life. You see? Si Kristo nga may doctrine eh. Pero sabi niya, my doctrine is not mine. Galing sa Ama na nagsugo sa akin. See? Saan yung hindi mahalaga doctrine? Eh paano ito? Profitable for doctrine. Sino sinasalungat mo to? Nalulungkot ako sa mga ganong pastor. Hindi atong pastor. Ano ba yung napapala ng mga miyembro nito? Diba? Hindi pala mahalaga doctrine. Hindi niya alam? Pangunahin nga, number 1 nga sa listano, it is profitable for doctrine. Tapos hindi mahalaga doctrine. Eh, tinuturo niya sa simbahan niya. Kung hindi doctrine, di showbiz, politics, business, philosophy. Hindi law and testimony. To the law. Punta lagi tayo to the law and to the testimony. And if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yan yung malalaman kung anong true church at kung anong dito. Dito sa iglesyang ito, kahit po konti lang tayo, importante ang doctrine ng Diyos, doctrine ng Panginoon Jesus. Christ doctrine. Number 1, huwag natin rarambulin yan, huwag natin babaguhin yan. Una sa listahan, it is profitable for teaching, for instruction. Dito tayo kumukuha ng teaching, ng instruction para sa atin eh. The Word of God eh. Hindi kung saan, hindi sa dyaryo, hindi sa libro na hindi naman ang Diyos ang sumulat, hindi naman Diyos ang may akda. Hindi doon eh. Ito. Galing yan sa Diyos. Ngayon pa nagsasabi, importante, Christian living. Huh? It doesn't make sense. Yung ganyang pananalita na hindi raw mahalaga ang doctrine, hindi mahalaga ang pagtuturo, yung doktrinang pagtuturo, mas mahalaga daw ang Christian living kaysa sa doktrina, again. Nakakalungkot, hindi yan nakakaintindi, hindi nakakaunawa. At maririnig mo yan sa isang pastor. Yan ay isang napakalaking kamangmangan na itinuturing nila na ang doctrine ay dry, corny, hindi interesting. Isang malaking kamangmangan yan. At sinasabi na isang malaking kamangmangan sapagkat sinisikap nila na magkaroon ng distinction sa pagitan ng doctrine at saka Christian living. But you know what? That is unscriptural and that is an invalid one. Hindi dapat ganun. The Word of God does not draw any line between the doctrinal and the practical or the experimental. Sapagkat paano mangyayari yun? Ang Christian living nga, ang true Christian piety is nothing but the influence of truth upon the soul. It is the influence of the Word of God upon the soul through the agency of the Holy Spirit. Ang kabuuang pagtuturo ng Scripture ay ganito, the doctrine which is according to godliness. Yan! Basahin natin, 1 Timothy chapter 6 verse 3. Hindi naintindihan eh. 1 Timothy chapter 6 verse 3, if any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine, look at this, which is according to godliness. So ano ang doctrine sa Bible which is not according to godliness? Sige nga. Samantalang ang Word of God, which is the truth, yan ang nag-i-influence to godliness, to Christian living.
Listen, without doctrinal instruction, there can be no practical application. Doctrinal instruction, if absorbed, will lead to practical Christian living. And without doctrinal instruction, without truth influence, there can be no Christian living. Saan ba nakabatay ang Christian living? Tamang Kristiyano pamuhay. Hindi ba salita ng Diyos sa truth? Kaya pala, walang truth sa buhay. Kasi hindi pala mahalagang doctrine. Hindi naintindihan eh. The doctrine which is according to godliness. Ibig sabihin, ang doctrine ang nag-i-inculcate ng godliness. Ang doctrine ang nagsusupply ng motibo to godliness and holy living. Ang doctrine ang nagpo-promote ng holiness, Christian living. Kaya yung doctrinal, experimental, practical, religion, ay yan ay konektado sa isa't isa na hindi pwedeng umiral ang isa na wala ang isa. Doctrinal, experimental, and practical. Magkakasama ho yan. Yung influence ng Word of God, which is the truth upon our hearts and minds, that is the source ng lahat ng ating spiritual feelings. At lahat ng ating spiritual feelings and affections, yan po ang bukal ng bawat paggawa ng kabutihan. Good works. Ulitin ko ang spiritual truth o ang influence ng truth sa ating mga puso at isipan, yan po ang pinagmumulan ng lahat ng ating spiritual affections. At yung mga spiritual affections na yon or feelings, dyan po bumubukal ang bawat paggawa ng kabutihan at pagsasalita ng mabuti. Yan ang kahalaga. Kaya nga, it's profitable. Number 1 for doctrine. Kaya nga, sinisigurado natin mga kapatid na yung atin pong mga paniniwala tama. At paano magiging tama? Dapat na ayon salita ng Diyos. Kaya tayo po, hindi tayo nangingilag, hindi tayo takot na i-test yung ating paniniwala o pananampalataya. Kasi sigurado tayo ng ating paniniwala ay nakasalig sa isang matibay na batayan o pundasyon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. May mga pastor, may mga mangangaral, may mga simbahan, may mga nagsasabing Kristiyano, na-offend sila pagka tinetest yung kanilang pananampalataya o paniniwala. Ba't ka ma-offend? Ba, hindi ka sigurado sa paniniwala mo? Ma-offend ka? Ano sabi ng 1 John 4:1? Basa. Believe not every spirit, but test every spirit whether they are of God. Bakit? Kasi hindi lahat ng spirit is of God. You see? Makakala natin, lahat ng mga nagtuturo ng Biblia, nangangaral, mga pastor, mga preachers, mga nagsasabing Kristiyano, mga totoo yan. Itetest natin yan. Maski nga sarili natin dapat maging willing tayo, payag tayo na magpa-test. Di ba? So that we may know what is the best as well as the worst in us. So that we may know what is right or what is wrong in us. Be willing to place or put your belief or faith into a test. 1 John 4:1. Believe not every spirit, beloved, but test or try the spirits whether they are of God. Because, many false prophets are gone out into the world. Simple lang, katotohanan na sinasabi dito, hindi lahat ng spirito ay nagmumula sa Diyos. Merong Spirit of Christ, merong Spirit of God sa verse 2. Pero meron ding Spirit of Antichrist sa verse 3. You see? Merong Spirit of Truth sa verse 6.
Pero meron ding spirit of error. Yeah. Now, ang tanong, how are we going to do this? How are we going to test them? Ganun pa rin. By using the Word of God. Ito naman talagang sukatan eh. Paano nga ho, Pastor? Di, tingnan ninyo. Tingnan natin kung sound yung kanilang doctrine. Because time, sabi ni Paul, for the time has come that they will not endure sound doctrine. Basa, 2 Timothy, chapter 4, verse 3 and 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Dapat ang doctrine sound. Sa Tagalog, Brother Jinden, anong sound doctrine? Tunog aral. Tunog isip po. Tunog? Tunog isip. Tunog isip. Hindi. Sound doctrine yan. Tunog isip, sound mind. Literal na translate eh. Sound nga naman tunog. Isip, mind, isip. Yan tunog isip. So dito, sound doctrine, tunog doktrina, tunog aral. Yan translation niya. Ibig sabihin, wastong aral. Dapat yung aral tama, wasto. Kaya lang, sabi ni Paul, kanyang na-prophesy na time will come. Matagal nang dumating yung time na yan. Tagal na. Na ang tao, ayaw na nila ng wastong aral. But after their own lust shall they give to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. So yun, gamitin mo yung truth, gamitin mo yung sound doctrine. Nasaan nyo? The Word of God, the Word of truth. The Word of God is the Word of truth. Ito sa ating panahon, daming pastora eh. Tanong, saan sa Bible ang pastora? Is that a sound doctrine? Is that scriptural? Pero pinagpipilitan na, pwede daw. Yung salita na lang pastora, wala sa Bible yun eh. Ang nabasa ko sa Bible, pastor. Tapos, may qualifications. Sa 1 Timothy chapter 3. Implying na yung bishop o pastor lalaki. Sabi, a bishop must be a husband of one wife. Kung may pastora, ano qualifications ng pastora? Sige nga. Ano qualification? Saan? You see? Kung ang lalaki binigyan ng Diyos ng mga qualification, kasi hindi naman lahat pwedeng maging pastor, mag-qualified eh. Kung may qualification, may disqualification. O ngayon, pinagpipilit nila, may pastora. O sige, may pastora. Ano qualification? Pwede lahat babae magpastora? Kung lalaki nga, hindi pwede lahat magpastor eh. Nasaan ang qualification ng pastora? Wala, di ba? Bakit wala? Kasi nga, wala naman talaga yan. Pinagpipilitan lang. Hindi naman sound doctrine yan eh. Hindi naman truth yan eh. Fable yan, fable. Tapos magagali. Kasi ayaw nila sa doctrine. Kita nyo, natetest natin using the scripture. Nalalaman natin yung spirit of truth at saka spirit of error. Pagka spirit of error yan, di galing sa Diyos yan. Hindi yan sa Diyos. Kanino yan? Dalawa lang yan. Sa tao, okay, kay Satanas. Pero never, hindi yan sa Diyos. You see? Test! Using the scripture, the word of truth. Malalaman naman eh. Diba? Kaya pag tayo magja-judge tayo using the Bible, the truth. Romans chapter 2. Ito ang judgment, tamang judgment. Romans chapter 2. Look at in verse number 2. But we are sure that the judgment of God is according to truth. You see? Gayahin lang natin ang Diyos. Ang Diyos pag nag-judge, according to truth. Tayo rin pag nag-judge, according to truth. And what is the truth? Thy word is truth. Jesus said in John 17:17. Sanctify them through thy word. Thy word is
Marami sa mga tao ngayon, instead of receiving with meekness the engrafted word, they wrestle against it because of pride. James chapter 1. Puro tayo scripture, ha? O, sino magre-reklamo? Anong gusto mo? Magazine. Anong gusto mo? Dyaryo. Doon natin i-base ang ating paniniwala. James chapter 1. Verse 21. Wherefore, put away all filthiness and overflowing of wickedness, and receive with meekness. Ang problema walang meekness Walang humility. Pride ang umiiral. Kayabangan ng tao. The natural pride of man. Listen. The natural pride of man cannot but arouse objection. It's pride. Kaya nag-object There's too much pride in the heart. Sa pag-receive ng Word of God, hindi kailangan pride, meekness. Receive with meekness the engrafted Word which is able to save your souls. Pag naipakita na sa iyo sa Scripture, tama naman ang paliwanag, receive it with meekness. Do not wrestle against it. You see? And that will be for sure profitable for you. Do not despise it, do not reject it. Yes, first and foremost, the Scriptures are profitable for doctrine. Bakit? Sabi ng Diyos. God says so. At yung mga nagde-declare ng kabaliktaran or otherwise, they are liars and deceivers. Okay? Kaya tayo, we are so confident mga kapatid, na lahat ng ating pinaniniwalaang doktrina o aral talagang tama yan kasi wala naman tayong paniniwala na wala sa Bible. At sino mang magke-question ng ating paniniwala, ready tayong sumagot. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Willing tayo i-put into test. Sige, test nyo, paniniwala namin. Open kami dyan. Welcome. Hindi tayo mangingilag dyan. Gusto nga natin yan. Sige, kasi ang paniwala natin, pagka natibag nila yan, hindi truth yan. Di ba? Kasi yung truth, formidable yan Hindi mo matitibag yan. Pag natibag mo yan, napatunayang mali, ay hindi truth yan. See? Ngayon, tayo naman, wala namang tayong problema Pag napatunayang mali ang ating paniniwala, di papalitan natin. Mali Alam mo naman, mali na nga, paniniwala mo pa. Mali na nga Kung ano yung tama, doon tayo. Why? Because we are lovers of truth. And we want to be free. Because truth will set us free. At nais natin ang sanctification. The truth will sanctify us. Sanctify them through thy word, the word is. Second, the ground of our conduct. Tapos na tayo sa belief, faith, the ground of our conduct. Balik tayo sa 2 Timothy. Chapter 16 pa rin tayo. Profitable for doctrine. Pangalawa, ayan, for reproof. Ayan na. So, ang scripture nagtuturo kung ano dapat na i-conduct natin o maging attitude o asal dito sa sanglibutan ito. Lalo na sa Panginoon, in our relationship with God. Now, ang sabi dito, the inspired scriptures are profitable for reproof. Meaning for conviction. Na ang meaning nito, sa ibang Greek word, sa ibang gamit sa scripture ay rebuke. At minsan, isang beses ginamit sa tell him his fault. Yung dun sa Matthew 18:15, sabihin mo sa kanya ang kanyang mali, pagkakamali. Yun ang essence na, o yun ang konsepto ng reproof o rebuke. Yan ang dahilan kung ba't marami sa mga tao ayaw nila sa Bible. Kasi nare-rebuke sila ng kanilang mga kasalanan, ng kanilang mga pagkakamali, ng kanilang mga bisyo, ng kanilang mga kasamaan, nare-rebuke sila Naahangan sila, napapaso sila, so to speak. Distasteful to their taste or tongue or mouth. Dahil
yung mismong pinagbabawal ng salita ng Diyos, ay yun mismong ginagawa nila. Yung kasamaan na pinagbabawal ng Scripture, yun mismo ang kanilang minamahal at iniibig. At yun ang kanilang gustong-gusto. Kaya kinokondemn nila ang mga holy teachings. It is because the Word of God inculcates holiness and censures every form of evil na ginagawa ng mga taong unregenerate. That's the reason why they don't like the Word of God, the Bible. Ayaw nila. Dahil sa salita ng Diyos, nagko-convict, nagre-rebuke, ayaw na. Yung pa naman ang ayaw ng tao, yung i-rebuke mo siya, sasawayin mo siya. Yung pa naman ang tao, nasasabihin mo, mali yan, mali ka. Di ba? And listen, it takes humility for a person to admit that he is wrong. It takes a lot of humility. Eh, yun ang gagawin ng Bible. Kukonvict ka, i-review ka, mali yan. That's wrong. At paano naging mali? Batay sa doctrine, teaching. Tinuro yung doctrine eh. Ito ay tama. Hindi ginawa. I-review ka ngayon. I-reprove ka. Kukonvict ka. That's wrong. Paano mo nalaman mali? Sabi ng Bible. Teaching, instruction, doctrine. You see? Kaya malalaman natin tama at mali sa pamamagitan ng Bible. At pagka nalaman natin tama, mali ang ginagawa, mali pa rin ginagawa, i-review tayo ng Scripture. Kaya kung tayo totoong mga anak ng Diyos, tayo mga saved, maging willing tayo magpa-review. Di ba? Maging willing tayo na magpatama sa Panginoon. Pag-pray natin, Panginoon, kung kayo may nakikitang mali sa akin, itama niyo po ako. Kung ako'y may kalikuan, ituwid niyo po ako. Kung ako'y mayroong ungodliness, gawin niyo kong godly. Paano gagawin ng Panginoon yan? Eh, siyempre, sa pamamagitan ng kanyang salita. See? Talagang it is too much humbling, mga kapatid, for the pride of the natural man to be rebuked dahil sa kanyang mga failures at sa kanyang mga errors. Kaya yung iba, sa halip na doctrine ang pag-usapan, teaching, mas prefer pa nila yung prophecy and of yung end times. Yun na lang pag-usapan natin. O kaya how to be successful in my career, to be successful in my business. Pag-usapan natin how God will bless me. Sabi ng Bible, profitable for reproof. Now, here are some questions, mga kapatid. No? Ang tanong ikaw ba ay willing to be reproved? Tayo ba ay talagang honestly desirous na ipaalam sa atin ang anumang bagay sa atin na contrary, salungat sa kautusan ng Panginoon? Willing ba tayo? Na ipaalam sa atin ang anumang bagay sa atin na salungat sa kautusan ng Panginoon, kung kaya't hindi yan nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, mga kapatid. Tayo ba ay talagang sumasang-ayon na tayo ay masiyasat at masaliksik sa liwanag ng katotohanan? Willing ba tayo na ilantad at expose ng Panginoon ang mga tunay na nilalaman ng ating mga puso? At pagka na-expose na at nakita na may pride, may covetousness, may hypocrisy, may sin, willing ba tayo na pagsisihan yan at talikuran? That's the question. That's the question. Are we willing to be reproved? Because the true answer, mga kapatid, sa mga katanungan yan ay magre-reveal whether or not that we are true Christians, whether or not that we are children of God, whether or not that we have truly experienced regeneration, whether or not a miracle of grace has been wrought in us,
or whether we are still in our sinful nature. We're still in sin. Malibang na ang sagot natin dyan ay positive or affirmative, walang mangyayaring spiritual growth. Wala. Kasi hindi naman tayo willing na magpatuwid, magpatama. On the one hand, sinabi ng Bible, sabi ng Diyos, he that hateth or he that heareth reproof getteth understanding. Proverbs 6:23. Or sabi din sa Proverbs 12:1, reproofs of instruction are the way of life. See? Proverbs 12:1. Proverbs 12:1. Ang talim, ano? Ang talim ng salita ng Diyos talaga. Tabak yan eh. Dapat ang salita ng Diyos, hindi aabot lang sa utak, sa mind. Dapat tumago sa conscience. Kasi, pag hindi na-touch yung ating conscience, di tayo nabagabak na ante, we cannot say that we are profiting from the scriptures. There is no profit. Puro head knowledge lang. Tulad ng mga followers ni Soriano. Puro head knowledge lang yan. Kaya kita nyo, liyabang. Walang magaling, kundi leader nila. Pero tingin yung mga pamumuhay. Yung epekto ba, yung diwa at katotohanan ng salita ng Diyos, umabot ba sa konsyensya nila? At nagdulot ng malaking pagbabago? Wala naman eh. Andun pa rin ang yabang, pagpapaimbabaw. Yun yung mga kasalanan hindi nakikita eh. So, nandiyan. Pride, hypocrisy, covetousness, anger, hatred. Yan yung mga hidden sins. Hindi na napupuna ng kapwa. Nandiyan, nasa puso. So, again, payag ba tayo na balatan tayo ng salita ng Diyos? At malantad ang laman ng ating mga puso sa tabak ng Espiritu? Nabasa niyo ba yan? Proverbs 12:1? Hindi pa nabasa eh. 12:1. Whoso loveth instruction, loveth knowledge, but he that hateth reproof is, anong sabi dyan sa King James? Brutish. Ano yung brutish? Simple lang, stupid. A fool. Listen, lalo na kayong mga anak. Ang anak kasi, dapat binibigyan ng instruction niya, susunod sa instruction ng father at saka mother. If you love instruction, children, love it knowledge. Pero yung mga anak that hates reproof, ayaw mapagsabihan, ayaw magpatama, ayaw magpatuwid, hangal. Mga hangal na mga anak. See? Chapter 15, verse 10. Correction is grievous unto him that forsaketh the way. And he that hateth reproof, what? Shall die. Shall die. Do you believe that? Sabi ng Diyos eh. That's the word of God. Ang sino mang namumuhi, nagagalit, ayaw sa reproof, shall die. Ang daming ganyan, mga verses. Ito pa, Proverbs chapter 1. Tingnan nyo. Verse 7 and 8. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools, you see, fools despise wisdom and instruction. Kaya, verse 8, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law, the same instruction, law, testimony, word of God, and forsake not the law of your mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Don't despise instruction. Don't hate knowledge. Here, paalala yan sa mga anak. You see?
yung ating pong mga kaisipan, hindi lahat kasi ng ating kaisipan tama eh. Kung naniniwala tayo, palagi tayo tama, ay mali. Mali ka. Hindi palaging tama, hindi lahat ng ating kaisipan ay tama, kaya kailangan niya i-adjust, kailangan niya i-correct. Kailangan niyan ng readjusting. Hindi lahat ng ating nararamdaman o affections ay tama. Lahat ng ating mga damdamin ay disorderly. Kaya kailangan ng pagsasayos. Ang ating karakter, most likely, hindi katulad ng kay Jesus Christ. Deformed. Yung ating image. Kaya we have to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Diba yun ang sinabi sa Romans 8, to be conformed. Basahin natin. To the law and to the testimony tayo. Romans chapter 8. In verse number 28-29, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image. That's the purpose of God. Para sa Kanyang mga tinubos. To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. At paano gagawin niya? Hindi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magkakat ng ating mga hindi kanais-nais na parte ng ating buhay. Yan ang liliha, yan ang kakatam, yan ang magtatapyas, yan ang maglililo hanggang sa tayo maging katulad na sa wangis ng ating Panginoon. The Word of God. Wala nang ibang instrument, kundi the Word of God. Kaya makikita nyo yung reproof is but the means to correction. Kasi yun ang kasunod. Balik tayo sa 2 Timothy. Reproof, correction. Sunod-sunod, di ba? Doctrine, reproof, then correction. Yun ay tama. Tinuro yung tama, lumihi sa tama, sinaway, edi balik ulit doon sa tama. Na-correct. Ganun lang naman yun eh. So makita natin, kung nais talaga natin mga kapatid na makinabang sa mga salita ng Panginoon, dapat i-approach natin ang mga salita ng Panginoon na meron tayong honest desire na lahat ng mga mali sa atin, lahat ng ating mga wrongdoings, dapat i-review sa pamagitan ng mga teachings ng Scripture. At tayo ay maging humble. We must be humbled into the dust before God in consequence thereof. Doon ngayon tayo may tatama. Pag willing tayo, may correct ulit tayo. See? Ang ibig sabihin ng correction, the setting right. To set it right. Kasi umalis doon sa tama, umiwalay, ni-reprove, balik ulit. Setting right. Tama. So, ganyan dapat i-approach natin ang Word of God. Okay? Magpatama tayo, ating conduct. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos talaga niya ng ating ruler eh. Sukatan. Dapat payag tayo na ma-regulate ang ating mga pamumuhay ayon sa rule, ayon sa standard o pamantayan ng Scripture. So, here's the Bible. Sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng parte at bahagi ng ating buhay. Yan. Kaya tayo nag-aaral. That's how we conform ourselves to the image of His Son, Jesus Christ. To be corrected. Then, finally, balik tayo, balik tayo 2 Timothy. Lastly, the Scriptures are profitable for instruction in righteousness. That is the purpose.
kung bakit yung tatlo, doctrine, reproof, correction, no? Ay, yan ang pamamaraan. Nang sa ganon, doon tayo sa righteousness. You see? To live a righteous life. So nakita natin mga kapatid, napakaliwanag na ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang salita para sa pagsasaayos ng ating mga buhay araw-araw. The Word of God must regulate our daily lives, our conduct. The Word of God. Kasi finally mga kapatid, pangatlo, the Word of God will be the ground or basis of judgment. That's judgment. Ang judgment, binigay na yan kay Jesus Christ sa Acts chapter 17. Siya ang magja-judge. Binigay na ng Father ang authority to judge sa Son. Tingnan natin, Acts chapter 17. Acts chapter 17. Look at in verse number 31. Because He hath appointed a day in which He will judge. See? The world. Sining He? By that man, sining man, whom He hath ordained. Jesus Christ. Si Jesus Christ yan. Asaan dyan? Yung asaan dyan, pastor? Dadagdag kayo. Huwag kang higit sa nasusulat, pastor. Whom He hath ordained, concerning which He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. Okay, sige. Wala dyan yung pangalan ni Jesus Christ, ha? Pero sabi natin, si Jesus Christ ang mag-judge. Sa Kanya ibinigay ang karapat. Hatulan niya sa libutan. So, saan ngayon yun? John chapter 5, to the law and to the testimony. We should speak according to this word. John 5:22. John 5. Tingnan ko nga kung verse 22 nga yun. John chapter 5, verse 22. Ayan. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Tama ba tayo? Yung man na yun, si Jesus Christ. Talon tayo sa 27 o 26. For as the Father hath life in Himself, so hath He given to the Son to have life in Himself, and hath given Him authority to execute judgment also. Because He is the Son of Man. Kailan mangyayari yan? Magkakaroon ng judgment of the nations muna. Sa Matthew 25, pagdating ni Jesus Christ, kasama ng lahat ng kanyang mga banal, titipunin niya lahat ng mga tao na buhay, na nadatnan niyang buhay sa panahong yon. At yun yung hahatiin yung tupa sa kambing. Matthew 25. Kaya talaga pinag-aaralan natin itong mabuti. 25:31. When the Son of Man shall come in His glory, ito yung Revelation. Hindi to rapture, ha? Tapos na ang tribulation period. Darating si Jesus Christ after 7 years. When the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Ayan na! Judgment of the nations ang tawag dyan. He will judge all the nations. Verse 32, and before Him shall be gathered all the nations na buhay. Time na yan. And He shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats, and He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Ano sabi niya doon sa sheep? Then shall the King say unto them on His right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ano naman sabihin niya doon sa goats? 41. Then shall He say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. 46. And these shall go away into everlasting punishment, and the righteous into life eternal. Si Jesus Christ is the living Word.
Ngayon, ano magiging basis ng judgment in Jesus Christ? Di siya ang judge, di ba? Ano magiging ground ng judgment? John 12:48. Basa! Alam nyo, kayo lang marunong, ha? Alam din namin yan. John 12:48. He that rejecteth me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I've spoken, the same shall judge him in the last day. Ano yun? The Scripture. The Word of God. The Word of Christ. Yan ang magiging basis niya. So ito na larawan, ito na eksena sa araw na yon. No? Ito na yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Hindi kasama dito mga believers. May separate judgment ang mga believers. Hindi sila kasama rito. Di ba nagkakamali dito eh. Ito na raw yung final judgment ng lahat ng mga tao. Dito na raw magkakaalaman kung sino sa langit, kung sino ang sa impyerno. Mali! Itong Great White Throne Judgment, lahat to pupunta sa impyerno. Walang believer dito. Revelation chapter 20. Ayan. Verse 11. Again let me emphasize, hindi kasama rito mga saved, mga believers. Tapos na ang judgment nila. Okay? Ang judgment ng mga believers magaganap sa langit. Ang judgment ng mga unsaved, mga unbelievers, mangyayari yan sa outer space. Hindi sinabi kung saan. Kasi wala na yung langit at lupa. They are already gone. Somewhere in outer space. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. You see? So wala na yung earth, wala na yung heaven, nag-fled away na. Saan ito? Ang atin nalang conjecture dyan, somewhere in outer space. Anyway, malawak naman ang, kaya nga tinawag niya, kalawakan eh. Tambuhala nga yung mga, kahit sa isang planeta lang eh, pwede sa gawa ng Panginoon doon yung judgment eh. Lalaki niya, mga dambuhala yan. Baka hindi pa nga natin alam, may iba pang planeta eh. Hindi lang nadidiscover ng tao. Baka 100 beses ang laki kaysa sa Earth. So, pwede doon. Laki nun. Diba? O 1,000 times pa. Mas malaki pa sa araw. O mas malaki pa doon sa pinakamalaking bituin. Sabi, Ceres ba yun? Pinakamalaki? Hindi, right. Tambo. Ilang araw ang katapat nun. Diba? Pwede doon. Pwedeng doon ganapin. Okay, tuloy yung basa. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. So dead. Ang mga believers, hindi sila tinatawag na dead. Because alive sila eh. May life sila in Christ Jesus. Pag tinawag na dead, dead in Christ, yun. Maliwanag yun. And the dead in Christ shall rise first. Pero to dead, ibig sabihin mga unsaved talaga yan. Small and great, stand before God. The books, notice, plural, books were opened. And another book, singular, was opened. Ano yung book na singular na open? Which is the book of life. Maliwanag, book of life. Any books. Plural. Alam niyo ba Greek word niyan? Biblion. Biblion. Diyan kinuha ang salitang Bible. At ang meaning ng Bible ay book of books. Books. Ang Bible ay consists of 66 books. So ano yan? Ewan ko kung sasangayon ng iba sa akin, pero ako niwala, Bible. The Word of God. Diba sabi niya, sabi Jesus Christ, yung mga sinalita ko sa inyo, yan ang hahatol sa inyo. Bible. Ang magiging ground or basis para sa judgment. Kaya nga mga kapatid
sikapin natin na yung mga itinuturo sa atin sa Biblia, gaganapin natin. Susundin natin, ipamumuhay natin. See? Ito yung kahalagahan. Nang sa ganun maging righteous tayo. That the man of God may be complete, perfect, complete, thoroughly furnished unto all good works. Prepare for the coming judgment. Yung Bible pa rin. Paniniwala ng tao, pamumuhay niya, lahat ibabatay ang hatol sa Bible. Kaya pag tayo nag-judge, Bible, hindi tayo. Wala tayong karapatan mag-judge. Sino ba tayo? Binabatay natin lahat dito sa Bible. Kasi ito ang hahatol sa atin. Kaya hindi naintindihan ng iba yan na pagka sinabi natin mali yung kanyang ginagawa, mali yung paniniwala, mali yan, mali. Akala nila nag-judge tayo. Hindi. My judgment is not mine. Kundi salita ng Diyos. Pero siyempre, bago natin sabing mali yun, mali yan, mali ikaw, mali. Sabihin mo muna, mali din ako. Sarili muna natin. Kaya nga, ang Bible parang salamin. Di ba? Di ba, bago ko mag-preach, ang prayer ko, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang tunay na nilalaman ng aming mga puso ayon sa salamin ng iyong salita. Dapat yung prayer din natin, biblical, na hindi sa scripture. Willing ba tayo na magpasukat? Willing ba tayo na magpa-expose ang ating mga sarili? Willing ba tayo magpatuwid, magpatama? Magagalit ba tayo pag tayo tinama? Ayon sa scripture. Pag nagalit, may pride. Pagka tatanggapin with meekness, the engrafted word, may humility. May God bless the message na. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Talagang napakatalas, nakakasugat, pero hindi dapat naming sukat ay kagalit. Yes. Naway ang epekto, ang bisa, ang talab ng iyong mga salita, katulad ng 3,000 souls that they were pricked in their hearts. At nagtanong sila kay Pedro at sa mga apostol, Sirs, anong dapat namin gawin? Nagpakumbaba sila, nag-submit sila sa message na sila ang pumatay kay Jesus Christ. Nagkasala sila. Inamin nila. At willing and ready sila to repent and to be baptized. Kaya naman ang naging sagot ni Peter, repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sins. Yes, Lord, tuwing babasahin namin, tuwing makikinig kami sa pangangaral ng iyong salita, sugatan niyo palagi ang aming mga puso. Durugin niyo kung matigas. Ibagsak ninyo kung napakataas. Balatan niyo kami, Panginoong Diyos, para makita namin sa ano nga ba talagang tunay namin anyo, ano talagang tunay namin itsura o kalalagayan sa salamin ng iyong salita. Panginoon, pagka kami nagkakasala, bagabagin na kami, huwag niyo pong patatahimikin ang aming mga konsyensya, ang aming mga budhi, hanggat hindi namin pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Hanggat di namin sinusuko ang aming mga kasalanan sa iyo. Huwag niyo pong patahimikin. Subalit, kapag kami na willing magsisi, talikuran, kapayapaan nawa ninyo ang aming maranasan sa aming buhay. Kapag kami nakikita kayong mali sa aming Panginoon, ipakilala niyo ang aming mga kamalian at itama niyo kami. Alamang kalikuan namin, panalangin namin, ituwid niyo po. At
lagi kami maging payag, lagi kami maging willing na magpatama sa inyo. Alisin niyo ang aming kahambugan, kaibangan. Kawalan mo kami, Panginoong Diyos, sa mga kasalanan namin, sa mga kayabangan namin, sa mga kaipokrituhan namin, sa mga kasalanan na tatago na hindi nakikita ng aming mga kapwa, tulad ng galit, tulad ng hatred. Alisin niyo po sa aming puso. Palitan niyo po ng pag-ibig, pagpapatawad, ang unawa, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami maging katulad sa larawan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa mga pagsubok, salamat sa mga kahirapan. Yan po ang inyong mga pait, chisel, para kami ay lalong mahubog hanggang sa maging katulad ng larawan ni Jesus Christ. Minsan, Panginoon, di namin naintindihan kapag kami dumarating na adversities o trials sa aming buhay. Ang nagiging tendency namin, Panginoon, nagagalit kami, ayaw kasi namin. Naiinis kami, nabibisip, patawad sa kanyang pangit at napakasamang ugali. Hindi kami marunong magtiis at hindi namin matanggap kung ano man ang kaloob niyo sa amin. Kaya patuloy kami turuan, Panginoon Diyos, hanggang sa kami matuto. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa patuloy namin pag-aaral ng iyong mga salita. Marami pa kami hindi naintindihan, Panginoong Diyos. Ang dami pa namin hindi nalalaman at naunawaan, lalo na sa inyong mga aral, sa inyong kalooban, at sa inyong mga judgment at dealing sa amin. Namin po namin, marami kami hindi naintindihan, Panginoon. Kaya patuloy ito sa amin. Maliwanagan. Gabayin niyo buhay namin, Panginoon. Lagi niyo kaming akayin sa landas ng tama, katotohanan, katwiran, kabanalan, at kaliwanagan. Pag kami nakakalimot, Panginoon, paalalahanan niyo po. Lagi niyo kaming i-reprove, i-rebuke, correct. Tanggapin namin ang inyong mga pagtutuwid sa amin. May pagpapakumbaba, pagpapasalamat, at papuri. Sa isang linggo na naman aming harapin, Panginoon Diyos, gabayan niyo po kami ng inyong mga aral, ng inyong mga kautusan, ng inyong mga salita. Huwag kaming lilihis. Pagpalain yung buhay namin, patuloy niyo pong ipagkalob ang araw-araw naming temporal na pangangailangan. Dagdagan niyo pong aming pananampalataya na kami manalig lamang sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na lagi niyo po iingatan ang mga buhay, ihadyan niyo kami layo sa anong disgrasya at kapahamakan. Kasama ng aming sambahayan. At gawin niyo sa amin, Panginoon, kung anong nakalulugod sa iyong paningin. Lastly, pinapanalangin po namin si Elder Alex Ipino na marahil babiyahe pa lang o bumabiyahe na, pauwi, ingatan niyo po siya, Panginoon. Diyan siya sa mga disgrasya, aksidente, kapahamakan, bigyan niyo po ng kalakasan ng kanyang katawan, alas ang pag-iisip, bilis ng mga kamay at paa, kasama ng kanyang mga kapatid sa Panginoon, makarating sila sa kanilang mga takanan ng matiwasay, payapa, maluwalhati at ligtas. Kaya kasama nila kayo. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sumami nawangin kapayapaan at kapahingahan. Salamat sa maghapon, salamat sa kasiyahan, pribileyo na makapaglingkod sa inyo, makapanamban, makapag-alay ng papuri pa salamat. Naway, maging katanggap-tanggap ang paglilingkod nito at kalugod-lugod siya na. Sa kanilang pangalan, ang aming Panginoon, tagapagligtas na sa Yesu Cristo, ito po ang dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
tapos na ating banal na pagtitipon. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat.